Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Crawford at Inoue. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Matapos nga ang unanimous decision win ni 2 Division Undisputed World Champion Naoya Inoue kontra kay former Unified World Champion Murad John Akhmadaliev, ay pinuri nga po ito ng kanyang American promoter na si Bob Arum. Ayon kay Arum, walang duda umano na si Inoue na daw talaga ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo sa kasalukuyan. Paliwanag ni Arum na ang laban daw nito kay Akhmadaliev ay nagpapakita na isa umano itong complete fighter, na hindi lang daw nakafocus sa pag-knockout ng kalaban, kundi sa pagkakaroon din ng napakatalinong estratehiya. Sa kabila nga nito, ay tila wala pa ring pumapansin kay Inoue. Hindi kasi ito pinag-uusapan maliban sa baluarte nito sa bansang Japan. Ito ay dahil natabunan ito ng mas malaking laban ni Canelo at Crawford at maging ng pagpanaw ng British boxing legend na si Ricky Hatton, na nangyari lahat sa parehong araw ng laban niya kay Akhmadaliev. Isa pa sa dahilan nito ay nawalan na din ng interes ang mga fans dahil palaging mahinang kalaban ang tinatapat dito. Lalo pa nga na hindi niya nagawang i-knockout si Akhmadaliev. Samantala, binanatan naman ni former 3 Division World Champion John Riel Casimero si Inoue sa social media. Sa isang post nga nito sa kanyang official Facebook page na Quadro Alas It's My Boy, ay sinabi nga nito na hindi na daw siya manunood sa susunod na laban ni Inoue dahil ang pangit daw kasi ng naging laban nito kay Akhmadaliev. Dagdag pa ni Casimero na ang dapat daw abangan ng mga boxing fans ay ang kanyang laban dahil bibigyan daw niya ng magandang laban ang mga manunood at hindi daw ito matutulad kay Inoue na naging boring ang laban. Wala pa ring pahinga ang kasalukuyang 3 Division Undisputed Champion at 3-time Undisputed World Champion Terence Bud Crawford dahil nasa sunod-sunod na mga TV guestings at mga interview nito mula sa iba't ibang media outlet. Ito'y matapos nga ang makasaysayang panalo nito kontra kay former 2-time Undisputed World Champion Canelo Alvarez. Matapos nga ang magandang balita ng pagiging number 1 nito sa pinakahuling pound-for-pound ranking ng The Ring Magazine, ay isa namang malungkot na balita ang inamin nito. Sa isang panayam, ay ibinunyag na ni Crawford ang pambabastos na ginawa sa kanya ng ilang mga promoters. Katulad umano ng kanyang mga bashers, ay ipinapahiya din umano siya ng ilang mga promoters, at sinasabing wala daw itong kakayahan na magbenta ng malaking laban dahil wala daw siyang appeal sa mga boxing fans. Kung inyong naaalala, mismo ang dating promoter nito na si Bob Arum, ang nagsabing nakapagpagawa na daw sana siya ng napakadaming mansyon kung inipon niya lang daw ang pera sa mga naluging laban ni Crawford. Kaya ayon kay Crawford, ito umano ang nagbigay ng motibasyon sa kanya na talunin si Canelo, dahil ito lang daw kasi ang naiisip niyang paraan para mawala na ang takot at pagdududa ng mga promoters na sumugal sa kanya. At tila nagbunga naman ang kanyang pinaghirapan dahil ang laban niya kay Canelo ay nakakuha ng record bilang most watched world title fight sa buong kasaysayan ng boxing at ang pinakamadaming crowd attendance sa loob ng isang indoor stadium para sa isang boxing event, kung saan nagtala na ito ng mahigit 70,000 boxing fans na live na nanood sa kanilang laban sa Allegiant Stadium. Dagdag pa ni Crawford na palagi daw siyang pinapagalitan noon ni Bob Arum sa tuwing hindi bumebenta ang kanyang mga laban. Para masolusyonan umano ito, ay inuutusan daw siya ni Arum na magyabang at gumawa ng eksena sa mga press conference at face-off para umano painitin ang laban at abangan ito ng mga fans. Subalit hindi nga daw niya kayang gawin na bastusin ang kanyang katunggali, lalo na daw kung wala naman daw itong ginagawa o sinasabing masama sa kanya. Samantala, matapos sabihin ni Crawford na ang laban niya daw kay Canelo ang magsisilbing huling laban na niya, subalit nais niya pa din daw konsultahin ang kanyang team dahil hindi niya pa daw alam ang susunod na hakbang na gagawin niya sa kanyang boxing career. Sa ngayon ay gusto niya lang daw makapagpahinga at makipagpulong sa kanyang team para pag-usapan kung bababa ba siya ng middleweight division para maging ganap na 6th Division World Champion. Sa gayong paraan ay mapapantayan niya si Oscar De La Hoya sa pagiging 6th Division World Champion at malalamangan niya si Floyd Mayweather na isang 5th Division World Champion, o kung pipiliin ba niyang tuluyang magretiro at magkakaroon siya ng napakalinis na record na 42 wins, 31 knockouts at walang talo.